our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa The kakasuhan. Senate is Diba? already working with impeachment, with budget, with LEDAC bills. We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Diba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, kanina binibilang ko lang yung oras eh. So if you have to wake up at 7 to be prepared and to be here at 10 for the impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka. But let's say 4 to 7 yung session. So ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast or dinner, is dinner. So kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging. Di ko talaga malaman kung 3 months, 6 months. Meron ngayon sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see. But we just have to rise to the challenge. How will you be adjusting, sir? Knowing na tao rin naman kayo at the budget? Partly you plan it. Well, yun yung main concern ko. Malaki sa mga skandalo ay hugot sa budget. So yung mas concern ko nga na pag umabot to ng late October, November, kasi remember kahit na November na yung budget hearings dito or October during the break, binabantayan na namin yung sa House, binabasa na namin yun eh. So yun ang medyo mabigat. Tapos alam na ilan na ba yung secretaries na hindi pa nako-confirm? Diba? Marami pa, sir. Parang Pero Senator, sir, ano lang minority? sa atin kayo ng... I'll just have Yeah. Sir, atin kayo mamaya at bakit po kayo naka-block? Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. Unlike in
86, 87 na ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. May undeclared martial law. Kanina, nung sinabi niyo may undeclared martial law. What did you mean by that? That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba? This morning lang I was meditating on Mike Defensor, no? I don't know his activities. I haven't kept in touch with him, but assuming he donated money. So assuming 50 million yung plunder, na hindi kami naniniwala tama yung interpretation kay Senator Marcoleta. Pero kung nag-donate ka ng 1,000, 1,000,000, tapos napasabay dun sa plunder ka rin, tapos non-bailable. Bantayan nyo yung mga kaso. Pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ifa-file o kaya bailable. Pagkakalaban, non-bailable ka agad. You believe diba? there is undeclared martial law? Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala, kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. 'Di ba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16, but then may mga gumagalaw na questionin na sa Supreme Court o kaya tingnan natin o kaya agahan natin yung pag ano nito, no. So, it's dangerous times. Okay? Sir, araw-araw, sir, araw-araw may tweet si Ganun, Senator. na paggising sa umaga, ako naalala niya. From May 11, when I took the job, I knew that many persecution will be coming my way. Hindi ko lang na-expect it's through a senior senator na maraming bilib sa investigation skills. But ongoing, at everyday naman, what you call this, may konti siyang amendment, etc. But like yung sinabi niya today, hindi ko alam saan nanggaling yon. I'm not the secretary of DPWH. I'm not the regional director. I'm not an engineer, di ba? So, but of course, taga-tagig ako. So, as much as I can, binabantayan ko. It's on the record. I never said certain things that he says I'm saying or doing. But pag may nabubuko kaming mali, kayo, di ba nakita niyo yung nung mag-isa akong naghihiring halos dito dun sa bridge na bumaksak sa Isabela. May in-expose din ako ng mga tiwali na contractor na kung ano-anong ginagawa, whether it's in our city or otherwise. Hanggang ngayon, hindi nakakasuhan yung contractor na yon, no? So, marami kaming nakalaban sa Taguig, maraming natanggal, whether sa local government, sa national government, contractor. So, maaring yun yung mga nagsusumbong. So, i-verify lang nila mabuti. Pero harapin namin yon. Wala naman kaming choice kundi harapin yon. Ang hinihingi lang naman namin is that makita nung tao yung bigger picture na kung sinong nag-iimbestiga, kung sinong nag-criticize, biglang sila yung gustong imbestigahan. Hindi naman natin inaatrasan yan, pero hindi dapat ang ma-single out, di ba? So, ang dami, may mahaba ako listahan ng mga pwedeng tignan. So, having said that, let's finish the SONA, the contra SONA, then we'll have all the time for both the impeachment and allegations of corruption. But harapin natin yan. May insertion daw po kayo ng more than 6 billion pesos sa 2025 budget. Kapag ka minority, insertion. Pag majority, amendment. Diba? So, Pagka so meron, sir, majority, pwedeng lahat ng senador may amendment and sasagutin ko sa tamang forum at panahon kahit sa harap nyo. But I want na ilatag na yung ano ba talaga ang
sinasabi niya magkano, saan, etc. So, ang sinasabi niya ba, basta't nasa budget at nasa tagig, ako na naglagay nun. Walang ibang officials from the cabinet to, di ba? Hindi mo masasagot yung allegation nang hindi buo eh. So, halimbawa, di ba yung sinabi, pag sinabing mainstream media, maraming bayaran. Hindi ba unfair sa inyong lahat yun? Hindi ba unfair sa lahat, pati sa mga, ano yun, di ba? So, sabihin mo, sino, paano, magkano, para masagot mo. Di ba? So, din po siya sa tweet na yung mga projects na nabayaran ng alin project nga yun? Alin project yun? So, So, gusto niyo pag sinabi specific? kong may radyo, Nympha, matanda na tayo. Walang allegation na sinasagot na hindi mo alam kung ano yung allegation. Di ba? So, pag sinabi kong meron dyan, radio anchor, o anchor sa TV, o may vlogger dyan, nabigyan, may PR, sasagutin mo? Pero Hindi mo alam kung anong- Pero masasiguro niyo po walang ghost sa... Sorry, last question. Yes? Sinasabi niya po ang right to place para sa inyo ay sa Kayanas. Ang para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa payatas. So I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko. You ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na contractor eh. Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Diba? But you know us, you know us. You might not always like me, maybe more times, asar o hindi, etc., but you know us. You know us. And people know us, di ba? Pero sa sinabi niyo na walang ghost projects sa atin. Sabi ko, to my knowledge, walang ghost project. Okay. This exparate. I've said that again and again. Di umano, meron na discovering improvised explosive device sa Senado. Abay, ano ba ho mas matindi? Ang di umano na banta na pag-ambush kay JPE na naging dahilan sa pagdedeklara ng martial law o ang isang improvised explosive device na nasa premises ng Senado? Sa akin po, baka nga mas matindi pa itong bomba sa Senado bilang dahilan para magdeklara ng martial law. Bakit ba ho magdedeklara ng martial law? Well, itong sonang ito, ang problema ng Bangag Jr., wala po siyang mabuting balitang maihahatid sa taong bayan. Kung siya'y magpupumilit sa kanyang report na marami siyang nagawa, lalo lang mabubuisit ang taong bayan. Record tindi po ang pagkagutom at pagkahirap ng mga Pilipino bago siya magsona. Ang piso, pinakamahina sa kasaysayan. Ibig sabihin, lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil nagiging mahal ang mga inaangkat natin kasama ng gasolina at iba pang produkto. Gasolina at bigas, inaangkal po natin. Bukod pa po dyan, talaga naman pong ang paglugo na ekonomiya ay bumagsak. Hindi po makakamit ang 4% growth dahil 2.3 lang po ata ang first quarter growth natin. Ibig sabihin, mahina ang pag-unlad. And yet, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay napakabilis. Nasa 6.8 po ang percent ang ating inflation, mas mataas sa inaasahang 4%. So kapag ang paglago po ng ekonomiya ay mas mababa kesa sa inflation, yan po tinatawag na stagflation. Nagiging stagnant ang ekonomiya at nagiging mas mataas ang presyo ng bilihin. Ibig sabihin po dyan, doble hirap ang ating mga kababayan. Ang korupsyon, wala pang solusyon. Aba, isang taon na mula nang sinabi ng presidente, mahiya naman kayo. Well, wala pa po talagang nakakasuhan na tinatawag nating big fish. Pati po yung kanyang sinasabi, pinapangako, nakakasuhan na ang kanyang pinsang buo na hindi naman po pwede mangurakot kundi dahil sa kapangyarihan na ibinigay ng presidente mismo sa dating House Speaker, hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan. Ang nagawa lang pa po ng ombudsman ay magrekomenda ng preliminary investigation para nga kasuhan itong si Martin. Pero napansin nyo ba, pagdating doon kay Marcoleta at kay Mike Defensor, walang preliminary investigation. Kaso kaagad, sampa kaagad, warrant of arrest kaagad. And yet, nais ni Bangag Jr. na tayo'y paniwalain na seryoso siya
na parusahan ang mga nasa likod ng flood control scam. Well, kung talagang seryoso siya, magbibitiw na siya at voluntaryo na siyang papasok sa kulungan dahil alam naman nating lahat, siya talaga ang arkitekto ng flood control scam. Siya ang nagpa-insert ng 100 billion kay Zaldico nung nakalipas na budget. Si Zaldico nag-deliver ng 25% na kickback sa kanya na pinatunayan at pinanindigan ng Brave 18 plus 4 na mga Marines. Wala po talaga mangyayari sa krusada laban sa korupsyon dahil walang ganyang krusada. Ang korupsyon nagmumula sa pinakamataas na opisina ng bayan, hindi po yan masusugpo hanggang hindi magsilbing halimbawa ang pinakamataas na opisyalis ng bayan na talagang siniseryoso ang malinis na pamumuno. Meanwhile, habang nabubuhay ng marangya ang mga kurakot at mga buwayang mga politiko, pinangungunahan na ng presidente, talaga naman pong pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Ngayon po, mahigit na o nakakarami na sa ating mga kababayan ang nakakaramdam ng pagkagutom. Ang kuryente po, pinakamahal sa ating rehiyon. Ang ating gasolina, pinakamahal sa ating rehiyon. Ang mga dayuhan na namumuhunan, pinakakonti po ang destinasyon ay Pilipinas. Nauunahan na po tayo ng ating bansa, ang ating mga karatig bansa na dati-rate, nasa hulihan lang natin, mga bansang Vietnam at Cambodia. Tuluyan na po tayo naunahan ng Vietnam, pero sa tingin ko, ilang taon na lang, lalo na kung mananatili pa itong Marcos Bangag, mauunahan na rin tayo ng Cambodia. Wala na po halos turistang dumarating sa ating bayan. Bakit? Kasi po ang panlabas na relasyon natin, tinatrato nating kalaban ang China dahil nga po sa kagustuhan ng presidente na malihis ang atensyon ng ating publiko sa issue ng korupsyon, sa issue ng walang batid na pagtaas na presyo ng bilihin, sa issue ng kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa ng ating mga mamamayan. In other words, dinadala po tayo talaga sa isang digmaan para lamang malihis ang issue dahil ang issue, korupsyon at ang pagiging inutil ng presidente. Anong mabuting balitang sasabihin niya? Pati po yung ating batas na universal healthcare, Supreme Court na nagsabi, mali ang ginawa na ang universal healthcare ng mga pondo para sana sa libreng paggamot at libreng gamot, ginamit para sa flood control scam. Anong mabuting balitang ibibigay niya sa atin samantalang ang Korte Suprema ngayon ang nagtatanong saan ang galing ang mga 500 billion na mga pondo na hindi naman nakasaad sa National Expenditure Plan o yung budget proposal ng presidente at isiningit lamang na walang record. Paano mangyayari na ang 500 billion na isisingit sa pangtao ng budget nang walang kahit anong record? Ang Senado, ang Kamara de Representante, o di naman kaya ang Committee on Appropriations at Committee of Finance ng Senado. And yet, itong budget pong ito ay nanggaling at pinirmahan mismo ni Marcos Bangag. Nasaan ang transparency na pinagyayabang ng presidente? Siyempre po, ang lahat na ito, ang lahat ng krisis natin sa korupsyon, namulat ang ating mga mata dahil sa nauna niyang pagyabang na napakadami na raw niya, 4,000 plus flood control projects na ang naisagawa ng kanyang administrasyon. Matapos ang 4,000 plus na mga flood control projects, patuloy na lumalangoy sa tubig baha, lalong-lalo na ang sektor ng mga mahihirap na Pilipino dahil ang mga flood control projects linamon ng buwaya kesa po na itayo para pakinabangan ng mga mamamayan. Ang mga gabinete, patuloy ang rigudon. Ang mga sensitibong mga posisyon, Secretary of Health, kung saan ang talagang mandato ay ipatupad ang ating batas na isinulong at naisabatas na universal healthcare para libreng gamot at libreng paggamot, hindi po nagagawa dahil patuloy ang rigudon ng mga namumuno sa Department of Health na inuuna ang pagyaman
at pangungurakot kaysa ang kalusugan ng ng ating mga mamamayan. 10 pa sa kanyang mga kalihim ang hindi dumadaan sa Commission on Appointments. Ibig sabihin, wala pa talagang mandato galing sa taong bayan na mamuno ang mga kalihim, kaya hindi po tayo nagtataka na wala talagang programa na isinusulong ang presidenteng ito dahil niwala siya talagang makuhang mga taong matitino na magsisilbi o di naman kaya mga tao na papasa kapag sila ay talagang sinuri ng Commission on Appointments. Bagamat napakadilim ng kinabukasang hinaharap ng mga kababayan natin, ang inaatupag ng mga presidente ay ang kanilang patuloy na tangka na pabagsakin ang Vice President Sara Duterte bilang pinakamalaking banta sa kanilang ninanais na Marcos Forever. Saan ka naman nakakita? Sinusuka na at negative 59 trust and approval rating ang Bangag Jr., nagnanais pa ng Marcos Forever. Hindi ba talagang saksakan ng kakapalan ng mukha yan? Na sukang-suka na siya, nagpupumilit pa. At hindi lang yan, sa kanyang pagpipilit na siya ay manatili sa pwesto bagamat siya ang pinakapalpak at tanging bangag ng presidente ng Republika ng Pilipinas, sinisira pa at pilit na pinababagsak ang kaisa-isahang opisyal sa bayan na pinagkakatiwalaan at pinagmumula ng pag-asa ng mas mabuting kinabukasan, yan ang Inday Sara Duterte. Bakit hindi dalang pagluunan ng pansin ang mga pulisiya na maging kasagutan sa isyu ng korupsyon? Bakit hindi nalang tutukan ng Senado ang isyu ng walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin na hindi dapat isisi sa panlabas na digmaan kung hindi sa mga pulisiyang palpak, lalo-lalo na ang mga pulisya na hindi po nagbigay ng kahit anong pag-unlad sa sektor na inaasahan ng pinakamalaking sangay ng ating lipunan, ang sektor ng agrikultura. Bakit inuubos ang 25 million a day ang oras ng Senado sa impeachment, gayong ang kanilang basihan ang pagtataksil sa sinumpaang katungkulan, ang katotohanan, ang pinapatalsik dahil dito sa ganitong dahilan, ang siyang kaisa-isang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Nasaan ang pagtaksil sa tiwala ng taong bayan kung siya pa rin, BP Sara, ang pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan? Nasaan ang konsyensya na politika at mga parties ang isinusulong kesa ang kakapakanan ng mamamayang Pilipino? Madilim po ang estado ng ating bansa ngayong araw ng State of the Nation Address. Ang tanong, ano ang iyong mga solusyon? Itigil na ang mga pagsisinungaling na alam naman ng sambayanan na puro kasinungalingan nga po. Wala pong pagyayabang ang matatanggap ng taong bayan habang nananatiling gutom ang mga tiyan ng ating mga kababayan. Wala po talagang pwedeng masabing mga gains ang pamahalaan nito habang ang taong bayan lumulutang sa tubig baha, bagamat trilyones na ang nagastos para sa mga flood control projects. Ang aking pinagdarasal, 2 taon pa ang termino nitong presidenteng ito. Bakit pa tayo mag-aantay ng 2 pang taon ng pahirap na alam naman natin na walang kakayahan na magbigay ng mas mabuting kinabukasan ng presidente dahil siya ay bangag? Simple lang po yan. Ang pagiging bangag ay isang seryosong sakit, banta sa kalusugan at balakid para siya ay gumanap ng kanyang katungkulan bilang presidente. Sana naman, wag na nating antayin ng 2028 dahil baka pagdating nun, hindi lang negative 90% na ang trust at approval rating ng presidente, baka wala ng Republika ng Pilipinas. Ang tanging bukang liwayway
Inday Sara Duterte at ang mandato ng taong bayan na tama na, sobra na. Nasa ating kapangyarihan, mga kababayan, bilang soberenya, ang sipain muli ang isang presidente na balakid imbis na solusyon sa problema hinaharap ng taong bayan. Ano pa ang inaantay natin? Na makulong pa ang karamihan ng mga nagsasalita laban sa korupsyon at pagiging bangag ng presidente? Ako po, kasama si Pastor Apollo Kibuloy, ang isa sa pinakaunang tinarget para ikulong. Hindi po ako pumayag dahil hindi po ako magpapakulong nang wala po akong kahit anong kasalanan, lalong-lalo na wala namang nagrereklamo sa akin sa krimeng na di umano ako'y ginawa ko, ang krimen na syndicated human trafficking. At the same time, aantayin pa ba natin na ubusin ang mga senador na siyang nagtataguyod na kapakanan ng bayan? Inuna po nila si Bato de la Rosa, then sinunod si Jinggoy Estrada, at ngayon naman Rodante Marcoleta, at nakatutok ngayon ng atensyon ng mga puwersa ng kadiliman kay Alan Peter Cayetano. Hanggang kailan tayo mag-aantay? Hanggang maubos na ang hanay ng mga tunay nagmamahal sa bayan na naninindigan laban sa mga bangag, laban sa korupsyon, laban sa kapalpakan sa gobyerno. Hanggang kailan, kaibigan? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you, Philippines, with the only country that I have, with the only country that I will love. Bye for now, and God bless the Philippines.